Magandang araw, ako si Madeline Mandulado. Narito ang aking panunuring pamantikan sa dalawang akdang aking nabasa. Dahil walang kaming tubig ni Benjamin Jose L. Gutierrez at Alindasay ni C.D. Borden. Unang tanong, aling bahagi ng kwento ang nagpakuha sa aking isip at damdamin? Sa dahil wala kaming tubig, ang tumatak sa akin ang bahagi kung saan nakita ang anghel na inaakala nilang banal, ngunit sa katotohanan ay isang itong nilalang na pinagsasamantalahan. Nakaramdam ako ng awa at galit dahil ipinakita nito kung gaano kalala ang sitwasyon ng mga tao na kahit pag-asa ay nagiging kasangkapan ng pananamantala. Samantala, sa Alindasay, ang mga bahagi ng malalim na pagninilay ng tauhan ang higit na nagkakaantig sa akin. Ipinakita nito ang kanyang panloob na pakikibaka at panghanap ng sarili. Ikalawang tanong, ano ang masasabi mo sa mga tauhan? Sa dahil wala kaming tubig, ang mga tauhan ay representasyon ng lipunan. Ang kapitan ay sumisimbolo sa mga taong may kapangyarihan na inaabuso ito, habang ang mga mamamayan naman ay larawan ng mga naapi. Ang pangunahing tauhan ay isang saksi sa katotohanan at nagsisilbing mata ng pambabasa. Sa Alindasay, ang pangunahing tauhan ay mas introspective. Siya ang nagpapakita ng magiging mapagnilay at may malalalim na emosyon na sumasalamin sa tunay na karanasan ng tao sa paghahanap ng identidad. Ikatlong tanong, angkop ba ang pamagat? Oo, ang pamagat na dahil wala kaming tubig ay tuwirang sumasalamin sa pangunahing suliranin ng kwento. Ang kakulangan sa tubig na nagdulot ng kaguluhan at paghirap. Samantala, ang Alindasay ay mas simboliko, bagamat hindi agad malinaw. Ito ay tumatukoy sa mga mas malalim na kahulugan ng pagkatao at damdamin ng tao. Ikaapat na tanong, masalimuot ba ang pagbaghay? Ang dahil wala kaming tubig ay may masalimuot na banghay dahil sa paglala ng tunggalian hanggang sa marahas na wakas. May linaw itong simula, gitna at wakas. Sa kabilang banda, ang Alindasay ay hindi gaanong nakatuon sa aksyon kundi sa daloy ng kaisipan, kaya't mas masalimuot ito sa aspeto ng pag-unawa at damdamin at simbolismo. Ikalimang tanong, anong teoryang pamantikan ang makikita? Sa dahil wala kaming tubig, makikita ang teoryang realismo dahil pinakita nito ang hindi bantay na kalagayan sa lipunan at pag-aabuso ng may kapangyarihan. Samantalang sa Alindasay, makikita ang psikolehikal na teorya dahil nakatuon ito sa isipan, damdamin at panloob ng karanasan ng tao. Sa kabuuan, ang dalawang kwento ay nagpapakita ng magkaibang anyo ng realidad. Ang isa ay panlabas na suliranin ng lipunan at ang isa naman ang panloob na naglaban ng sarili. Pareho silang mahalaga dahil magbibigay ito ng mas malalim na paunawa sa buhay at karanasan ng tao. Iyon lamang at salamat.